Good morning, world! Eto na. Breakfast tayo. Pagod na naman ako. At gutom. Nag-bike siya, ako hindi. Oo. Naglilinis akong bahay. Exercise na rin yun. Ayan, itong ano. Bukas na ako magbaba. Kakainin natin ngayon. Tama na. Dilata. Ayoko, gusto ko butter. Dilata naman ang kakainin natin ngayon. It's bad. I mean, kung paminsan-minsan lang, ba't magiging masama? Okay lang. For ano? Okay For lang. a change. At saka, paminsan-minsan lang. Matanda na tayo. Ah, ito Kainin pa. natin ang gusto natin. I know. Ito Dahil pa, kasi, kahit anong-ano mo, Ito ga, Ito pala, friends, yung natirang sardinas. Sardinas. Ayan. Gusto ko itong pinalalaman sa tinapay. Ayan. Naggutom si Jerling kagabi. Nag-snack siya. sardinas. Kumain ng sardinas. Tinira niya sa akin to. Basta paminsan-minsan. Ito yung Angkor butter. Naalala niyo yung Angkor butter? Nang mahal-mahal sa Asian store. Dito pala mura lang. Sa California. Ang mahal. Dito pala mura lang. Friends, kain tayo. Kain tayo. Tapos ito, pangat na papaya. Ubuhin natin yan ngayon. Pangatlong ulit. Hindi kasi siya masyado matamis this time. Ito rin pala, pangat. Buko. Ubus na rin yan. Pangatlo. Ang sarap talaga ng Angkor. Malinamnam. Ang sarap yun sa sliced bread. Sandali. Alin? Yung tinapay. Oh. Tinapay. Yung Angkor. Nag-brown out kagabi, guys. Madaling araw. Mga alas 4 pasado. Kasi nagising ako dahil nagtitext yung anak ko. Sige, magkwento ka ulit. Kakain muna ako. Nag-text siya. Yung Magkwento ka nagkakamusta. muna. Binigyan niya kami ng pera. Yung mga dulo na pala ito sila. So, nag-text siya. Kailangan naman hindi ko sasagutin. So, nag-usap-usap na lang kami. Gusto mag-FaceTime. Sabi ko, Daddy is sleeping. Bukas na lang, sabi ko. Oo nga pala, sabi niya, gabi dyan. Tapos, nung natapos na kami, matutulog na ulit ako. Ay, hindi alas 4 yun. Nag-brown out. Kasi alas 2 siya nung nag-text, mag-aalas 2. So, anyway, nag-brown out. Ako, di walang aircon na. Ay, hindi pa naman mainit kasi malamig pa yung kwarto. Pero nasa imagination ko na, naku, kung tatagal itong brown out, ako, iinit na, lalo kung hindi makakatulog. So, anyway, hindi naman siya masyadong matagal. Ewan ko kung isang oras o mag-iisang oras. Pero si Sky nagising siguro kasi may nightlight si Sky. Siyempre, nung nag-brown out, namatay na rin yung nightlight niya. Nagising siguro siya na madilim. Sabi niya, Dinala ko siya ng ilaw. Maya-maya nag-on naman ang ilaw na. Hindi naman siya nagtatahol ng matagal. Para na siyang nagpapaalam na, gising ako, bakit madilim? Gusto nga namin pag fully potty train na siya. Kaya yung bed niya, nilalagay ko dun sa araw, nilalagay ko dun sa room namin. Para habang nasa computer ako nandun siya sa bed, naglalaro. Para masanay. Lalim ng desk. Kasi ang gusto namin na balang araw pag fully potty train na siya. Pag sa gabi, doon na siya matutulog.
sarap gaya ng butter. Ganyan lang guys, so, kung pagka gustong kumain ng ano, ng bread. Kung ano lang yun nandyan, na ano, mga maiuulam sa tinapay. Kasi ako kahit ano pwede kong iulam sa tinapay. Yung ano, yung tirang, yung leftover na isda na prito. Yan ang gusto niya. Gusto ko yun. Ako naman sa kanin. Yung pritong isda tapos prinito kagabi tapos ngayon kakainin ko. Oh. Yung Ulam niya ulam ko sa tinapay. Bala kung ano lang makita ko dyan. Kung anong meron. Natigil ka, sabi ko, magkwento ka ulit habang kumakain ako. May kwento ko sa kanya kanina kasi kanina mamaya dahil kasi na ano, yung nakurap yung isang clip kaya hindi pinutol ko na lang dahil kasi hindi maintindihan yung kwento ko yung tungkol kay Night Label. Wala yun sa last na ano, pinutol ko. Hindi maintindihan dahil corrupted yung isang clip. Ang ganda pa naman ng kwento. Konti na lang itlog natin. Konti na lang. Kailangan natin magdalo, pampang. Magastos din dahil pag sa pampang eh, no? Dami na makikita. Para kang happy na ang daming gulay, isda, paparami bili. Matagal din naman maubos. Matagal naman ang ubos. Hindi ganun din. Wala na Sige, masyadong sama mo yung meat. Sama mo yung meat. Ay no, pinagdahan-dahan ko kasi total step. Ayan, sige pa, kasi pa. Ayan, may natira pa. Amin na. Bili ulit tayo? Hmm? Bili ulit tayo. Wala na? Wala na. Ito na lang. Ano na? Kain muna ako, guys. Okay. Ako may kwento Ibig ako. sabihin ako naman. Kain. Kahit itong mahal dito guys, di ba yung sismis? Ang liit lang ng ano, mahal. Yun, sa California. Talagang iniinis niya. Si California, siya na California. Iniinis niya yung mga naiinis. Tapos na yun. Manigas siya. Inggit, pikit. Tungkol sa inggit guys, alam nyo, natutunan ko na huwag ikumpara ang sarili ko sa iba. Noon ko pa yan natutunan, noon pa. Nung, naging adult na ako. Dahil kasi dalawang bagay lang ang mangyayari. Eh, turo muna siya, kakain daw muna. Pero walang ayan, umpisa ulit. Dahil sandali lang to. Ngayon. Hindi ko kinukumpara ang sarili ko sa iba. Dahil dalawang bagay lang. Para sa akin yun, sa akin lang. Sa akin, ang nangyayari, pag kinumpara ko yung sarili ko sa iba, ang nangyayari, magiging ano ka, yung parang self-pity. Yung self-pity hindi rin maganda. Yung parang kinakawawa mo sarili mo na, ay, pareho lang kaming nurse, pero sila may bagong bahay. Ay, pareho lang kaming nurse, pero siya, bago na naman kotse. Ay, ang ganda ng bag niya, sa akin, walang pangalan. Or, sa kabaliktaran nun, pwede rin mangyaring, mas malaki bahay ko sa kanina niya. Uy, mas mamahalin ang kotse ko.
Ay, mas maganda sapatos ko. Ay, bago na naman yung uniform ko kaysa kanila. Magiging hambog ka, magiging mayabang ka. Hindi, parehong hindi maganda. Kaya hindi ko kinukumpara sarili ko sa kanila. Maano yun, it takes time na matutunan yun ng isang tao. Kasi ang human tendency lang natin yun eh, na ano ba yan? Maging, jealous? Ano yung jealous? Siloso. Hindi jealous. Mainggit. Human tendency natin yun, ang inggit or kayabangan. Hindi mawawala yun. Ang inggit, okay siya ang inggit kung gagawin mo na pagiging positive. For example, ay, ano sila, ang ganda ng nila, ng bahay nila, magpursige din tayo para magkaroon din tayo ng ganyan. Or ang ganda ng mga nila, ganito, ganyan. Magpursige din tayo para magkaroon din tayo ng ganyan. Yun ang magandang inggit. Pero yung inggit, tapos nakakamatay yung inggit, guys. Magkakasakit ka kasi lagi kang negative. Pag negative ang isip mo, yung physical mo na aapektuhan. Diba? Yes. Magkakaroon ka ng depression dahil kasi tingin mo, yung kawawa or Down. down na down ka, kumpara sa iba, madidepress ka, or kung masyado ka namang mayabang, ma-anxiety ka sa, ipilit na mataas ka kaysa iba. Hindi mabuti. Kasi ang inggit, dalawang bagay yan, dalawang klase. Merong inggit na kasabihan nga, mentalidad daw natin, ha? Kwento lang to, mentalidad daw ng Pilipino. Yung bang parang crab or talangka o whatever na pagka may nakitang pataas, hinihilang pababa. Ganun daw ang mentalidad. I don't know. There's truth to it. Merong totoo, kasi hindi naman lahat ganun. Ngayon lang, mentalidad lang yun. Ngayon, ang inggit, dalawang klase. Merong inggit na nakakasama. Yun nga, yung pagka yung nakita kang pumapanay ka, hatakin ka pababa. Yun ang inggit na masama. Meron naman inggit na mabuti. Dahil kasi, parang education din sa kanila yung, nakabili ng Jerly, nakabili ng bagong Mercedes, pareho lang naman kaming RN. Ang ngayon, ang mangyayari nun, ang gagawin niya, magpupursige siya. Magpupursige sa sarili para makabili rin ng ganon. Katulad ko, ako, pagka may nakita ko maganda at gusto ko, ina-appreciate ko. Tinatanong ko, hindi ako nahiya. Saan mo binili yan? Ganito. Gusto ko rin magkaroon, pero in a good way. Hindi ba yung nakita mong meron siya tapos hatakin ko siya pababa? Hindi ganon. Ganon ang dalawang klase. Merong inggit na masama, merong inggit na sa kabutihan. Yun. Yun talaga. Human nature. Human nature. Pero pag tumatanda ka, natututo ka rin, di ba? Tapos, kasama rin doon sa masamang inggit, yung pag may nakitang bago sa kapitbahay, gagawa na ng ano tawag nila dito, yung Maricel, Marites. Yung, tawag doon? Marites? Yung pag may nakitang Karen kung sa Amerika Karen, kung dito Marites. Kawawa naman yung mga pangalang Karen at Marites, ginawang negative. Ngayon, pag may nakita silang bago sa kapitbahay, naku, bagong ni Poncio, naku, gagawa ng Marites, gagawa ng chismis, yung mga fake news. Ay, naku, kaya nagkaroon ng yan, si Poncio kung sino man, Pilato,
Alam nyo, sumasideline yan. May sideline yan. Hindi ko hindi ko lang masiguro, pero alam ko, marami kasi nagpupuntang tao, nagtutulak yan. Yung mga ganon. Gagawa na story. Gagawa na story. Yun ang marites, di ba? O sasabihin, ay naku, kaya naman ganyan yan, nagpapasexy lagi, nakita nyo? Laging kung lumabas, pagka nakapustura lagi, alam nyo, sumasideline sa gabi yan. Nakita ko nung minsan yan sa Ermita. Yung bang mga ganon? Yung pala, dumaan lang naman. Hindi na wala namang ginagawa sir. Pero ganyan. Pero, ano guys sa inyo, mag-comment kayo, ano pinaka absurd or anong pinaka malala o pinaka weird na chismis na ginawa ng isang tao or ng mga tao sa'yo na walang katotohanan, na, you know, malayo sa katotohanan, pero nangyari na chinismis kayo. Kasi ako meron ako, kwento ko sa inyo. So, nung umalis ako sa, bago ako nag-Kaiser, guys, nasa isang convalescent hospital ako. Tumagal ako doon 6 years kasi love na love ko yung trabaho ko. Pati mga pasyente, 200 almost ka pasyente. Memorize ko na history, lahat, dahil sa tagal mong, you know, kilala mo na sila, pati pamilya nila, lahat ng history nila, lahat ng everything about them. Ng mga pasyente, 180 ka pasyente, kasi 200 capacity yata yung, yung convalescent na yun. So, tumagal ako doon. Nakaalis lang ako dahil kay Louie Boy. Dahil inano niya ako, bakit nandiyan ka walang pension dyan? Oo, mahal mo ang trabaho mo, pero isipin mo yung future mo. Walang pension dyan, mababa ang sweldo. Ikumpara sa kung nasa acute hospital ka, kaya doon ako napunta ng Kaiser. That's another story. Look for better opportunity. Oo, yun lagi sinasabi niya sa akin. Kasi naman ako, parang may utang na loob ako doon. Kasi yun nga ang nag-petition sa akin to have a working visa. Pero, eventually, yun nga, naalis ako doon. Kasi nga, sabi niya, mag-acute ka kasi tatanda ka dyan. Wala ka, pag-retire mo, pag bata ka pa kasi, hindi ka naman nag-iisip ng retirement pension, di ba? At saka, bata pa ako noon, 26 years old lang ako. So, wala akong naintindihan sa mga ganyan-ganyan. But which is good, na-convince niya ako na lumipat ng Kaiser. Kaya ako napunta ng Kaiser, which helped us a lot. Kasi aside from, wala pa naman ako social security, diba? Kasi 56 pala ako, 55 ako nag-retire. So wala akong natatanggap sa gobyerno pa. Pero, meron na kaming Kaiser pension. Yun ang nakatulong sa amin na makaretire ng maaga, makapundar ng pang forever na dahil kasi nga, retire na kami. So anyway, itong chismis na grabe. So umalis ako dun sa convalescent hospital na yun. Yes, Kai. But, naglalaro siya, nakatihaya pa. So, umalis ako dun sa ano na yun. So, bali, dalaga ako nang pumasok sa convalescent hospital na yun. Within 6 years na yun, nag-asawa ako, nanganak ng 2 magkasunod. Dahil magkasunod ang anak ko, sabi ko, nako, masusunod naman, wala pa 1 taon, meron na naman akong anak na pangatlo. So, hindi natin kaya dahil wala doon mga katulong, wala pa akong parents that time doon. Wala pa nga yung kapatid ko, parating pa lang, dumating pa 2 na anak ko, magdadalawa na. So anyway, nagpatali ako, nagpalaygate ako. So, nag-off ulit ako. Alam nang, kasi puro Pilipino kami dun eh. Kung minsan yun pang mahirap pag mga Pilipino kasama mo. Dahil kasi, yun, yung crab mentality na ayaw nilang umangat. Nung nalaman nilang magka-Kaiser na ako, nako, ang daming sinabi, kesyo daw sa nursing home, RN supervisor ka. Yes, mataas ang ranko mo, RN supervisor ka. Whereas, papasok ka ng Kaiser, you start from the bottom, you are, on most cases, you're a regular staff nurse. May pangalan ka nga dito, may ranko ka dito, pero yung sweldo ko is less than, is like 1/3 of my sweldo sa Kaiser nung nag-start ako nung year 2000. And better future. Better future, tapos yung nagbabayad ako dito ng, at that time, 400 plus for a family of 3 na insurance, sa Kaiser wala akong babayaran. Times 3 ang sweldo ko. Tapos, I will grow professionally kasi malaking hospital. Maraming plus, maraming advantage. So anyway, alam nyo guys, nung dumating ako sa Kaiser, so bago ako malis ng nursing home, nanganak na ako ng 2,
na-ligate na ako. Alam ng mga Pilipino yan kasi off ka eh. Alam nila, o bakit nga nag-off? Eh, nagpa-surgery ako. Nagpa-ligate ako. So, alam nila. Eventually, umalis na ako doon. Nasa Kaiser na ako. For a while, na-meet ko ulit yung isa kong kaibigan na nasa Kaiser na rin, pero nagpa-part-time pa rin siya doon sa Convalescent Hospital. Double job. Alam nyo guys, siya ang nagkwento sa akin na sabi niya, pinag-uusapan ka doon sa sa nursing home, sa Convalescent Hospital. Sabi ko, pinag-uusapan. Sabi niya, may nakakita daw sa'yo. Nabuntis ka daw. Eh, by this time, di ba, like, naku, init, online, di pa naka-on-air po namin. Maaga pa kasi. Pero, we'll turn it on. Pero, kailangan natin ito isara lahat. So, mamaya na. So, guys, may nagkwento daw sa kanya na, oh, nakita ko si Jerlyn. Sabi niya, ganun, buntis na naman siya. Eh, sabi nitong nagkwento sa kanya, sabi niya, ha? Hindi naman siya buntis. Magkasama kami sa Kaiser. At saka, di ba, na ligate na siya? Sabi niya, hindi siya na-ligate. Sabi nung nagkukwento. Si Louie ang nagpaano, ano yung tawag doon? Nagpa-vasectomy. Vasectomy. Nagpa-vasectomy. Isipin nyo guys ang kwentong yan, kung ang isip niya, si Louie nagpa-vasectomy, which hindi siya ever nagpa-vasectomy, ako ang nagpa-ligate. Kung siya ang nagpa-vasectomy, ukol sa, based on sa kwento, na siya nagpa-vasectomy, tapos nakita ko na buntis. Ibig sabihin na lalaki ako kasi hindi na siya makakapagpabuntis eh. Yun ang ibig sabihin niya. Yun ang so, ibig niya sabihin, ibig ipalabas. Ipalabas na naglalaki ako. Sabihin mo yung i-check-in man ng, Yan. Ang medical record niya, never up to this day, never yan nagpa-vasectomy. Baka nga. Di ba? Ako ang nagpa-ligate. So, ibig sabihin, manlalaki ako ng 10, hindi na ako mabubuntis. Very, rare na yung incident na mabubuntis ako. So, to think na ikukwento ako na ng lalaki, buntis, tapos siya, sabi niya, diba si Louie, ganun pa daw pagkakwento, diba si Louie nagpa-vasectomy, pero nakita ko siya buntis. Guys, malaki lang ang bilbil ko. Dahil kasi hindi nagkaroon ng chance na lumiit ang tiyan ko, nang buntis na naman ako ulit. Kaya yung mga anak namin is only 10 months and 3 weeks apart. 5 weeks out of the year, pareho sila ng edad. Okay, for example, April 20 this year, nag-25 si JR. Si Chris, 25 pa rin kasi magti-26 niya siya. 5 weeks later, May 26, doon pa lang siya magti-26. So, for 5 weeks every year, pareho sila ng edad. Until mag-birthday ulit si Chris. Isipin niyo yun na kwento. Alam mo niya, anong ginawa ko sa taong ito? Bakit ako kukwento ng ganyan? Na lahat naman sila alam na akong nagpalagit. Ibig sabihin, kagawa ka ng istorya. That is so stupid, di ba? Pero mga ganong kwento na walang katotohanan. Yung bang, para bang, really? Ganong kwento? Ang layo naman. Pero ganun talaga. Kasi I think nag-start yon sa, alam mo yung inggit. Dahil ako that time, ang pinakabatang RN. Sa ilan kaming RN na Pilipino kami lahat. Ang mga RN doon at that time are all Filipinos. Ako ang pinakabata at that time. Tapos, merong hindi masaya sa buhay, merong ganito, may lahat sila may problema, which is normal sa buhay, di ba? Eh ako nagsisimula pa lang ako ng buhay ko sa Amerika. Bagong salta. Tapos nag-asawa ako, sa awa ng Diyos, mabait naman ang asawa ko. Nakabili kami ng bahay. Di ba? Yung mga ganong bagay. Tapos, umalis ako ng Kaiser. Ng nursing home, napunta ako ng Kaiser. Kumbaga sila tumatanda na sila doon sa nursing home na wala silang yung future nila sa retirement, wala. Ang aasahan lang nila kung meron at saka that time, hindi pa uso mga 401k, wala kaming mga 401k noon. Nagka-401k ako sa Kaiser na. Kumbaga, ang inaasahan nila pag-retire nila is only Social Security, which is malamang mababa dahil kasi mababa din ang sweldo nila that time.
So, tapos, ako, bago pa lang, napunta na ako sa Kaiser. Kaya yung inggit, I think it was inggit. Kasi yung kahit yung mga ibang lahi na mga CNA, yung mga aid, kung sa atin pa dito tawag, magkukwento yan, oh, they were talking about you. They were talking about you. I don't know what they talking about. Sabi, oh, they said na pupunta ka ng Kaiser, dito supervisor ka, dito boss ka ng mga CNA, ng mga LVN, doon magiging, you will wipe butts. Maghuhugas ka lang ng puwet doon. Sabi ko, you know, for the pay that they will give me, I will wipe butts. I don't care. Ngayon may pamilya na ako. Dati mag-isa lang ako sa buhay. Wala akong pamilya, wala akong asawa, wala akong anak. Ngayon marami na akong bills, may mga anak na ako. Yes, I will wipe butts. I don't care. That's not demeaning. That's a real job. Malaki ang sahod, maraming benefits. Yes, I will leave this place. I don't care kung tawag nyo dito sa akin supervisor. Pangalan lang, walang perang kasama. Pero ganun guys, inggit. Yun ang sinasabi ko, na masamang inggit. Nakapagkwento lang kahit hindi totoo. Oo, isipin nila baka, parang masasaktan ka sana, pero no. Fake news, You are being an idiot. Alam mo, ako ang nagpalaygay, tapos kukwento ka na buntis ako. Ganun pa daw pagkasabi? Buntis siya, nakita ko buntis. Eh, di ba si Louie nagpa-vasectomy na? Bakit siya buntis? Oh my gosh. Hindi mo na lang diretso si Jerlyn ang lalaki. Yun ang gustong i-emphasize nun. Ay, nako. Ay, may isa pa palang fake news noon. Na, doon naman part naman yun ang kasama mo sa bowling noon. Sabi nila, ako daw, nag-asawa daw ako ng Amerikano bago si Louie. May asawa daw ako. Oh my gosh. Sa totoo lang guys, kidlatan man ako, pero hindi masama yung magsabi. Virgin ba ako nung nag-asawa? Ay, naging kami. Ganun ba? Ba't di Hindi kasi nakakatawa. Hindi na puna. Anong basis nila? Hindi daw nila puna. Anong basis nila na sinabi nila may asawa na daw akong Amerikano noon, bago siya? Anong basis nila? You know what? Nung nalaman, may isang nalaman nila na ang apelido, kasi hindi ko naman sila friend, siya ang may kakilala sa kanila. May mga edad na, guys, mga matatanda na. Amerikano daw ako, ang asawa ko dati, bago siya, kasi nakita nila na ang middle name ko No, yung dalaga ka. Nung dalaga ako, ang apelido ko, Anyover. Which is bihira. Bihira. Tapos actually it's not as puti Filipino na pangalan. It's more of Espanyol because it's as an Enye. Yung N na may line sa ibabaw, Enye. A-N-Y-O-V-E-R. Anyover. Sa Spanish. It's more of Spanish kasi may Enye. But I think the sound, Anyover. So, akala nila, may asawa ka dati. May asawa daw ako dati kasi kumbaga apelido ko nung nakilala nila ako, Anyover. Kaya akala nila, dati ako may asawang Amerikano. Tapos, naging Baelyo. Tapos, nung nag-asawa na kami, naging Baelyo, doon na kami ay, naku, mga tao, Pilipino din yun, guys. Ganun lang sa Amerika. Ewan ko lang sa ibang bansa. Pero kahit sa kahit saan, ganon. May mga mentalidad nga, sabi ko sa'yo, na ganon ang mentality. It's sad. Kaya totoo nga, hindi naman lahat. In a way nga, yung sinasabi nga nila na mentalidad nga ng Pilipino, ganon na. Pag may nakitang pumapanig na ganon, hahabulin yun. Tapos, hihilahin pababa. Ganon daw ang mga crab. Mga, yung mga alimasag, yan. Kasi yung nasa nursing home ako, it was sad. Kasi I looked up to them. Dahil matunanda sila sa akin. At saka mga ate-ate ko sila. Pero na-prove ko talaga na chinichismis nila ako. Kasi ilang tao ang nagsabi sa akin. May Pilipino na nagsabi. May nagsabi na itim. May nagsabi na Espanyol. May nagsabi na puti. Na respiratory therapist pa. Sabi niya, Julian, I heard, sabi ko, where did you hear that? Na aalis ako, sabi niya, oh, your comadres, gumaganon pa siya. Your friends, your amiga, sabi ko, why? Sabi niya, oh, they said na aalis ka na, supervisor ka dito. Kasi sa nursing home, pag RN ka, puro LVN kasi yung licensed vocational nurse.
Kasi dito sa atin sa Pilipinas, wala namang LVN. Puro naman dito RN. Pag Pilipinas ka nag-aral, RN ka. Bachelor pa. Kasi doon sa Amerika, mayroong LVN, may ADN, may RN. May RN na hindi bachelor, may RN na bachelor. So, mas mataas syempre yung sweldo ng bachelor. Kaya kung nag-aral ka sa Pilipinas, pasok ka ng Kaiser, versus doon sa nag-aral sa Amerika na hindi bachelor, pareho kayong RN, pero ang sweldo ng bachelor galing Pilipinas, 2 steps ahead. Mas mataas. Kasi bachelor. Yun nga sana dapat, di ba? Yung pagkayang nakikita kang papanik na gano'n, dapat puntahan ka sa abat, itulak ka papataas no? Go ahead, keep it up. Wala, hihilahin. Eh hindi, gaganunin ka ng claw. Hahatakin ka ng claw. Anong sabi mo? Iipitin ka ng claw gano'n, tapos hahatakin ka pa baba. Ganon. Pero okay lang. That's part of life. That's part of life. So, gano'n, sinabi nila, oh, tapos sabi ko, I remember her name was Sue. Si Sue. Respiratory therapist puti. Sabi ko, Sue, in-explain ko sa kanya. Para maliwanagan siya. Sabi ko, alam mo, Sue, ganito, ganyan. Pero siya yung yung nagsabi sa'yo. Baka mamaya ma-misinterpret nila, baka akala, yung Sue ang gumagawa sa'yo noon. Siya nag-asa akin, ay nagtanong bakit ako aalis. At saka, nagpasalamat ako na nagtanong siya kasi na-explain ko sa kanya. Yun si Sue na binabanggit mo. Tapos, naintindihan niya. And sabi niya, oh, go for it. Sabi ko, Sue, ang sweldo ko dito, nung nag-start ako ganito, right now, ganito na ako. Lumaki na rin within the 6 years. Lumaki na ng Dihamak. Pero, mas malaki pa ng Dihamak ang Kaiser. I have to be practical. Utang na loob ko na, pinitisyon ako ng may-ari, si Mrs. Bergland. But, siguro, siya mismo, sabi niya, you go for it. Sabi niya ganon, I am so happy na, we were able to help you. And then 6 years is more than enough. You have to think of your family. Sabi sa akin ni Mrs. Bergland, may she rest in peace, namatay na si Mrs. Bergland. Tuwang-tuwa yun sa akin, Mrs. Bergland. Lalo na nung nagkaroon ka ng weekend. Dati wala kang weekend off. Oh. Inapipa nila ako, guys, which is okay lang sa akin. Di ba, Adventist nga ako. Hindi ako makakasimba ng Sabado kasi lahat sila, Monday to Friday lang sila dito trabaho. Tapos so, mga weekend, may seniority na, may mga weekend. Seniority na sila, pero wala doon. Wala namang kasing seniority rule doon. Hindi, sabi, matanda na doon. Oo, pero tumanda na sila doon. Sabi nila, ikaw bago, mag-weekend ka na lang. Wala akong, ayoko mawala ng trabaho. So, sabi ko, sige. Ganon. Hindi mag-weekend, baka kala weekend off. Mag-weekend on. Lahat ng pasensya nyo kasi Bisaya siya, kaya medyo may konting, alam nyo na. Kaya, yung Tagalog ko. So, lahat ng weekends, guys, I worked. Yun. Sometimes morning shift, sometimes afternoon shift, kung anong kulang. Tapos, lahat ng part-time, I was full-time sa nursing home. Lahat ng mga part-timers, weekend sila pumipick up kasi may mga trabaho sila sa ibang hospital, syempre. So, ako nilagay ako ng pang-weekend. Hindi ako nagreklamo. Tapos, yung mga dinatnan mo na ron, ng mga senior na nga, sila mga weekend off. Lahat sila weekend off. Kaya ikaw, pinapasok ka ngayon ng weekend on. Lahat ng weekends I work. Kumbaga, kasi big deal yan sa Amerika. Big deal yan pagka weekend off ka. Na weekend off ka. Big deal yun. Kasi yung parang masarap yun na off ka sa weekend. Either magsimba ka or for family. So anyway, tiniis ko yun. Matagal din yun. Nawala akong doon nag-start ang inggit nila. Dahil kasi one time, pinatawag ako ni Mrs. Bergland. This was years after. Which is Mrs. Bergland is also the owner. At dentist. Oh, hindi. Wala pa. So, she's the owner and administrator. Yung asawa niya, Dr. Bergland. Yun ang doktor namin din. So, doon nag-start ang inggit. Naintindihan ko. Sabi, tinawag niya ako sa office. Sabi niya, Jerlyn, you work every weekend? Ko, yes ma'am. Sabi ko gano'n. Yes, Mrs. Bergland. Sabi niya, is that okay with you? Sabi niya, that's fine. Sabi niya gano'n. Sabi ko, it's fine. I'm just glad. Kasi that time, guys, hindi ko nakwento sa inyo, no? Di ba sabi ko na nagpasalamat ako sa kanya. Pumunta kami ni Charles Blumel, ni Uncle Charles, yung puti na
na tumulong sa akin na makakuha ng petisyon, na mapetisyon. Nung sabi ni Charles Blumel, ang nagpetisyon sa'yo is saying, which is Mrs. Bergland, sinasabi niya na she is not promising you a job, although you're supposed to promise a job pag nagpetisyon ka. Kasi ang gusto niya lang, makatulong lang siya na makapunta ko ng Amerika. Ngayon, pagdating ko na walang posisyon na available, hindi siya makapromise ng trabaho. So sabi ni Charles Blumel, may he rest in peace, Uncle Charles, sabi niya, puntahan natin siya just to thank her. Sabi niya gano'n, na tinulungan niya tayo sa papeles to petition, na walang bayad, walang kung ano, just to help. So, pumunta kami doon, nagpa-thank you kami kay Mrs. Bergland. Sabi niya, alam niyo mo ba? Sabi niya, you're not the only one na pinetition ko. Na ganun ang sitwasyon, na wala akong promise na trabaho. Kasi hindi ko alam kung anong meron pagdating, by the time makarating kayo sa Amerika. Ikaw lang ang bumalik para magpasalamat. Ikaw lang pumunta dito magpasalamat. Sabi ko, o di naka-smile ako. Right at that moment, sa tuwa niya, this was 1994, bagong dating ako sa Amerika. Dinala niya ako sa director of nursing. Sabi niya, Rose, sabi niya, tell her what to wear for her first day of work on Monday, and tell her how much we're gonna pay her. Oh my gosh, sabi ko, does that mean you giving me a job? Sabi niya, yes. Sabi niya ganun. You're hired. Sabi ko, I thought you don't have a job for me. You said you're just gonna help me. Sabi niya, no, I don't have a job for you. But we will make a job for you. Ay talagang palakibukot. Tas ako sa lahat ng magbabakasyon. Evening shift, ako na doon. May magbabakasyon ng night shift, ako na doon. I worked as LVN work, RN pay. That's fine. Lahat ginawa ko. Kaya, nung umalis ako, wala kaming hard feelings si Mrs. Bergland. Sabi niya, I'm so happy for you and I really appreciate yung 6 years na binigay mo sa amin, na wala kang reklamo, kahit saan ka ilagay, madali kang matuto at ginagawa mo. Kahit pa anong shift, anong araw. So, yun guys, ang kwento. So, ngayon, nung araw na yun na pinatawag ako ni Mrs. Bergland, this was years later, after, sabi niya, you work every weekend. Sabi ko, once in a while, pag makakita ako ng part-timer na ipagtatrabaho ako, yun, makakapag-off ako. Sabi niya, otherwise, you're working. Sabi niya, sino ang nagsabi nito? Sabi ko, that's the schedule they gave me. Ito na ngayon. Nagpadala ng ano? Memorandum. Nung nag-usap kami dun, wala naman siyang sinabi kung ano. Nagpadala ngayon ng memorandum. Dati wala pa, hindi pa uso email. Mini-mail pa sa bahay mo, it will take a few days. Ang sabi sa memorandum, from this time forth, every RN will have a weekend once a month. Lahat kayo magkakaroon ng weekend duty once a month. A whole weekend. Sabi niya, never, since pinatayo ko itong convalescent hospital na to, never na may rule na one person will do all weekends and the others will enjoy weekdays. Sabi dun sa memorandum. Di ako naman tuwang-tuwa. Sabi niya, ganito, di sabi ko, ay, one weekend na ako papasok. Hindi, tinanong muna sa'yo, sabi hindi ka nakakasimba. Oo, ayun pala, nung nag-uusap kami, sabi niya, I understand you are Seventh-day Adventist kasi sila Seventh-day Adventist. Si Mrs. Bergland at saka si Dr. Bergland. Sabi ko, yeah, pero sabi ko, okay lang, sabi niya ko, mas gusto ko sana, pero okay lang, sabi ko ganun. Nagpakahiro ako guys, kasi sabi ko, nahihiyang ako, binigyan nga lang ako ng trabaho, di ba, magre-reklamo pa ako. Sabi ko, ang Diyos naman, hindi yan tao na mahusga, ang Diyos intindihin. Mapangunawa. So sabi ko, okay lang, naintindihan naman yun ng Diyos, at saka sabi ko, I'm working to take care, naiiyak tuloy ako. I'm working for the patient, sabi ko, parang ministry na rin yun, sabi ko, kaya naintindihan yun ng Diyos, sabi ko. Kaya noon, nagpadalang memorandum. Nagpadala ng memorandum na every RN, walang excuse, has to work a weekend every month. One weekend, you still have 3 other weekends. Sabi niya ganun. And you should be thankful na sabi niya na all these years, you guys were enjoying weekends off. But it was never a rule in my, pag siya sabi niya, I never knew that this is going on. Sabi niya ganun. Di sa akin tuwa ako.
I never thought that it will start a war. Guys, pagbalik ko ng trabaho, wala nang kumakausap sa akin, guys. Nagalit sila sa akin dahil ang akala nila nagreklamo ako. Yun na naman, fake news na naman. Akala nila nagrereklamo ako na weekend on ako lagi. Hanggang, hindi ko nalaman hanggang kinonfront nila ako. Oh, nagreklamo. Sabi ko, ha? Magrereklamo ako, ngayon pa ako magrereklamo. Ilang taon na ako dito, ngayon pala ako magrereklamo. Dapat dati pa, nagreklamo na ako. Tapos, sasabihin nyo na nagpapalakas ako pa, nagpapalaking papel. Kasi pareho kami ng religion. Di dapat ginamit ko na yan noon pa. So ngayon, yung nag-confront sa akin na intindihan niya, so hindi ka talaga nanghingi ng pabor o no! Sa araw na to, ganito ang oras, pinatawag ako sa kanyang office at tinanong niya ako tungkol sa aking schedule. Ayun, doon nag-start. Kahit na alam nila ang reason, there was always that inggit or galit na nagtatrabaho na sila ng 1 weekend. Kasi dati puro ini-enjoy nilang weekend off. Ngayon, obligado sila na at least once a month magtatrabaho sila ng weekend. Alam nyo guys, umalis nang ako doon, friend ko pa rin sila, but it was never the same. Kasi parang na-hurt ako na pinagbintangan ako. Tapos, yun nga, pinagchismisan pa ako na buntis daw ako na nag-vasectomy na siya, kahit hindi naman siya nag-vasectomy. So, umalis akong happy to be in Kaiser, na natanggap ako, but at the same time, parang ako may hurt feelings, pero hindi akong taong, hindi naman ako nagtatalim ng galit dahil kakainin ka nun. Alam nyo guys, minsan lang may karma if you believe in that, kung sa Bisaya pa, gaba. Ang nangyari, not long after I left the convalescent hospital, ang mga Berglands, they sold the nursing home. Sabi ko, noon merong retirement home para sa mga pera. Sa kanila din yun. May mga pera na, assisted living, parang gano'n. Sila rin ang may-ari. Malaki sa likod, sila rin ang may-ari. Binenta nila kasi matanda na sila at nag-iisa nilang anak na doktor din who lives in another state, does not want to live in California and more so does not want na manahin ang negosyo. Sabi niya, umalis nga ako ng California kasi ayaw ko ma-involve sa mga negosyo niyo. Hindi ako negosyante, ako isang doktor. Ayoko ng mga nursing home na ako magmamanage. I don't want that. So, sell it. Kaya binenta ng mga Berglands. Eto na ngayon. Ang mga kasamahan ko dating mga boss-bossan na nanlalait, nang aaway, nung ibinenta ngayon, nagbago lahat. Inalis sila sa mga posisyon nila. Siyempre. Kasi may nilagay sila ng mga Pilipino din. Nung may-ari, nung bagong may-ari. Siyempre. Nabalitaan ko na lang yung mga malalakas din sa kanila. Siyempre, papasok nila yun. Oo. So ngayon, yung mga dating mga posisyon, nag-iba ang mga posisyon. At ang nangyari, nabalitaan ko, siyempre, chismis, mga balibalita, dati CNA lang ang nag-feed sa mga pasyente. Yung mga RN, sabi ng bagong DON na Pilipina na marunong at magaling at matapang, sabi niya, no, RN should do that too. Dati mga supervisor lang kami, di ba? Telepono, charting, walang physical work. IV, yun lang ang physical work namin. Pero, hindi kami nag-feed ng pasyente, hindi kami naglilinis ng pasyente. Nung tinanggal ang dating mga tauhan, binalinagyan ng bagong may-ari, ng mga kanyang mga tao niya, yung mga RN, nagpapakain na sa mga pasyente. Which is okay, kasi ginagawa namin yan sa Kaiser, di ba? Nung nasa floor pa ako. Pero ibig kong sabihin, yung nandito sila, feeling nila, nandito sila sa taas noon. Sila naman ang hinila ng pababa. Nahila naman sila ng pababa. Ganun lang ang buhay guys, parang gulong. Parang spaghetti. Pababa ng pababa. Pataas. Pataas ng pataas. Pababa ng pababa. Hindi ako marunong. Sige na. Aray. Dali. Hindi ako, ikaw lang. Pataas. Dali pa. Sandali lang. Sandali, hindi ko ano yung pa ako. Sige na. Ganun ka lang. Sandali. Ay, sandali na. Ano yung pa ako. Spaghetti pataas. Hindi ako Spaghetti pababa. Ganun ka lang ako ngayon. Ano yun? Sa mga matatanda yun, di ba? Sige. Anong kanta? Yung kanta ano ba yun? Hindi ko na alam. Ano nga ba yung kinakanta ko?
Surfing US. Teka, wala ng battery. Yan. Guys, ang Dream Ivory na magandang kwento. Next time na lang kasi mabuburiw na kayo. At i-on na namin ang aircon, magsasara kami ng mga bintana. Dahil kasi, syempre, pag nag-on ka, you have to close. Pero alam mo, nakatipid tayo ng kalahating ng ilang oras. Naka- Dahil kasi before, talagang umaga pa lang, guys. Talagang Oh my 24 God. hours ang aircon namin. Talagang parang kinakapos ka ng hininga pagka pagka wala kang aircon. Hindi sa pagmamayabang, talagang Hindi ka sa grabe Oh ang my init God. that time. sobra. Iba ang init that time nung pagdating namin dito. Kapag ikamo talaga ko, agay. Yan, baba ng konti. Guys, si Louie Boy, magaling magluto, magaling sa kalinisan. Di ba usually mga lalaki, burara sila. Siya hindi. Mas burara pa ako siguro. Mabait sa pamilya ko. Wala kaming away sa politika at sa religion. Marunong Kahit kumanta. magkapareho, hindi kami marunong, ha? Marunong kumanta, Marunong siyang kumanta. magsayaw, Napapatawa niya ako. Lahat na. sayaw. Sayaw, lahat na. Isang bagay lang hindi ko gusto sa kanya. Ano yun? Meron pa ba ang ano? Hindi Yes, taka, i-on mo na aircon na initan Ibig ako. sabihin, hindi pa kumpleto? Isang bagay na Oh hindi ko my. gusto sa kanya. Alam niya yon. Pag sinabi ko, maalala niya. After nagkakilala kami 1997. No, 1994. Oh, Kinasal 94. tayo 1997. Mula ng basta 3 dekada, isang bagay na hindi niya magawa ng tama hanggang ngayon. Kamot na naman. Ang kamot. Di ba may mga, like, ang dalawa kong anak, lalo pa si Chris, magkamot, pakamot ako niya. Ako, sarap pagka, ang ako, sarap. Yan ang hindi niya magawa. Hindi siya marunong magkamot. Parang hindi masarap. Kasi feeling ko pumapasok dito yung... Kaya hindi niya ginaganon. Hindi niya masyado ginaganon lang ni Diri ka. Hindi Hindi. Ano tawag dito? Pagka may migraine ako, pag pinahilot ko yung ulo ko sa kanya, masakit ang ulo ko, nagma-migraine ako, nagagawa niya. Pag may masakit, may nuts ako dito, masakit, nagagawa niya. Pero may pakamot ka, wala ka, sarap-sarap. Buti pa yung kanto nito, oh. Yan, pumunta ka na lang dyan, mag-ganong-ganong ka. Parang baboy? Satisfy ka pa, oo. Parang baboy. Siya wala. Yun lang. Ngayon, ewan ko, hindi pa, hindi nag-improve. Mapag-aaralan ko rin yan. Gagaling din ako dyan. Wala na, huli na, 3 dekada rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa marunong. Tinidor na lang kayo gawin mo. Ay, naubos rin. Ayun, tsaka yun, tinira ko sa iyo. Okay, guys? Okay, tapusin na namin, friends. Ha? Thank you, guys. Maraming salamat sa... Next time na lang yung Dream Ivory. Maraming salamat sa suporta. Talagang lagi kayo nandyan. Lagi nyo kaming sinusuportahan. Kaya naman kami, humuhugot din ng lakas at ng inspirasyon sa inyo. Dahil kasi kung wala kayo, wala kami. Ganon. Kaya maraming salamat sa inyo. Yung iba sinasabi na nagbibigay kami ng inspiration to them, you know. Thank you so much for that. But, yun din ang sasabihin ko sa inyo, na kayo rin kinukunan din o nanggagaling din ang inspirasyon namin dahil sa inyo. Para makagawa kami ng, yung ganito, kung merong may gusto, nung kaintuhan tayo, ayun, mapapanood, yun, mabigyan namin ng kaligayahan din, yung kung sino yung may gustong manood. Ngayon, kasi kung ayaw manood, wala naman tayong magagawa, di ba? Kaya yung pasalamat, laging nandyan. Thank you so much. First of all, thank you, Lord. Amen. Amen. Ngayon, sa inyo, maraming salamat. At lagi nyo kami sinusuportahan. So, till my next video. Bye-bye! Number 1. God first. God first.